Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napasabi ang kung sino na ang pagsusumikap ni Arkwui na iligtas ang kanyang mga kapwa-tao ay talagang nakakahabag ng damdamin, dahil sa nagawa siya nitong pigilan sa ganitong klase ng lugar at hindi sa mismong pasukan ng kabundukan, subalit hanggang kailan ba tingin nito na magagawa pa din na mapigilan siya? Sinabihan naman siya ni Arkwui na panatilihin lamang nito ang kanilang naging kasunduan, upang makaramdam naman ng pagkainis ang isa at napatanong kung sino ba siya upang utusan siya. Matapos ay mabilis itong kumilos, at nagtungo sa likod ni Arkwui habang sinasabi na tanging 6 na araw na lamang ang natitira bago niya makumplito ang 10 taon, kaya naman ay maghintay na lamang ito dahil sa mamamatay ito sa kanyang mga kamay. Matapos ay bigla na lamang itong umalis, upang walang magawa si Arkwui, kung hindi ang pagmasdan lamang siya habang papalayo sa kanyang kinaroroonan. Sa kabilang banda naman ng kagubatan, halos 2 kilometro ang layo sa lugar ng Changbai Mountain, ay napapasabi ang isa na halos 20 taon na din ang nakakalipas, subalit ang halimaw na iyon ay mukhang pinoprotektahan pa din ang lugar na ito. Sa isip naman ng kasama nito ay napapasabi siya na noong 20 taon na ang nakakalipas ay naroon siya sa lugar ng digmaan sa Changbai Mountain bilang disciple ng Blade Sword Sect, at ang kanilang magandang plano ay nagawang mapurnada ng 20 taon dahil sa nangyaring labanan na iyon, at hinding-hindi niya magagawang makalimutan ang matinding bangungot ng araw na iyon. Nang napasabi naman siya na halos nagmadali na silang magtungo dito mula sa Potala Palace nang walang pahinga bago pa magawa ng Demon God na si Qian Yuun, kaya naman ay sa papaanong nagawa na ng Orthodox sect ang mauna sa lugar na ito. Sa isip niya na halos nasa 30% hanggang sa 40% na ng buong puwersa ng Orthodox sect ang naririto, at ang magpadala ng ganito kalaking puwersa upang subukan lamang na mapasok ang Changbai Mountain ay mukhang may kung ano sa mga ito. Nang bigla naman siyang natigilan nang tanungin siya ng kanyang kasama na ano sa tingin niya ang nais ng mga taga-Orthodox Alliance, dahil sa mukhang nais din na makuha ng mga ito ang essence core ng White Tiger, na sinang-ayunan naman niya. Dahil doon ay napasabi ang kasama nito na kung ganun nga ay kailangan muna nila sigurong antayin ang kanilang Blade Master upang sabihin yun sa kanya, dahil tanging 2 lamang sila kasama ng 200 pang mga sect member ang nandito, at kahit alam niya na may taglay silang lakas kumpara sa mga ito, subalit ang kaharipan ang maraming bilang nila ay talagang magkakaroon sila ng malaking problema. Sinang-ayunan naman niya ang sinabi ng kanyang kasama, subalit sabi niya na sa tingin niya ay mabuti na din iyon, sa nangyari ay nagulat at nagtataka naman ang kanyang kasama. Sabi nito na wala na silang dapat pa na gawin na kahit na ano, dahil sa nais niyang mas maging maingat pa ang halimaw ng Changbai Mountain dahil sa ginawa ng mga itong tahasang paglusob, upang kapag nagpakita doon ang Demon God ay lalabanan niya yun kaagad ng walang kahit na anong pagtatanong. Masaya naman na sinang-ayunan iyon ng kanyang kasama at sinabi na tama siya dahil sa iyon naman talaga ang kanilang balak, dahil sa mas mainam na silang dalawa ang maglaban, at kahit pa hindi nila magawang mapaslang ang isa't isa, ay ang kung sino sa mga ito ang labis na magtatamo ng pagkakapinsala, ay magagawang mamatay sa kamay ng kanilang Blade Master na malapit nang makarating sa lugar na ito. Subalit sabi ng isa na ang mga ito ay maari pa ding maging problema, dahil sa nasa maayos pa din silang kondisyon kahit pa nakatanggap sila ng malakas na pag-atake mula sa halimaw na si Arkwui. Dahil doon ay napatanong naman ang kanyang kasama na kung magtatagal pa kaya ang mga ito dito, nang napasabi naman ito na kung ang nais nila ay ang Essence Core ay dapat na umalis na sila at bumalik, subalit kung ang nais nila ay ang humadlang para sa kanilang dakilang plano, ay nakakasigurado siya na susubukan nila na tambangan ang kanilang mga puwersa habang papalapit sa lugar na ito. Dahil doon ay napasabi siya na kung magagawa lamang nilang mapasali sila sa magiging labanan ng Demon God at ni Arkwui, ay magagawa na nilang malunasan ang problema ng isahan lamang, at dahil doon ay magagawa na sana niyang maibalik ang tiwalang nawala sa kanya ng kanilang Blade Master. Nang napatanong naman ang kanyang kasama na kung sino sa tingin nito ang mananalo kung sakaling magtapat nga at maglaban ang Demon God ng Demon Cult o ang Combative Divine, nang napaisip naman siya ng ilang sandali, at sinagot ang tanong niya na para sa kanya ay ang mananalo sa pagitan ng mga ito ay ang Combative Divine.
Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na pindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman ng Changbei Mountain, 80 kilometro mula sa Hilaga, ay naglatag ng pansamantalang panuluyan ang mga puwersa ng Orthodox sect sa isang patag na lugar na pinalilibutan ng 3 bundok sa magkabilang panig upang magantay sa tuluyang paggaling ng kanilang mga matataas na opisyal. Sa ika-4 na araw, ang lahat ng mga master ay nagising at nagawa ng makapag-focus sa kanilang pagpapagaling ng mga internal injuries, subalit si Huanjia na sect leader ng Diankang sect ay sa huli ay binawian din ng kanyang buhay dahil sa labis na natamo nitong pagkakapinsala sa kanyang leeg. Makalipas nito, sa kanilang 10th temporary meeting room, ay sa isip ng First Master ay inakala niya na magagawa nilang mapabagsak ang combative is divine na si Ark Wui gamit ang kanilang 5,000 mga martial master, at nakakahiya ang mga naging resulta ng kanilang naging hakbang. Sabi pa niya na narito sila para sa isang pagpupulong, subalit ano naman ang kanyang maaaring sabihin sa mga ito ngayon. Nang bigla naman na nagsalita ang isang master at sinabi na mayroon lamang siyang isang hindi maintindihan, kahit na nagawa nilang mawalan ng 4 na katao noong nakalipas na 4 na araw, ay ang combative is divine ay hinayaan lamang silang makaalis ng mayroong kakaunting natamong pagkawala. Sinang-ayunan naman ito ng isa pa, upang mapatanong ang isang master na kung ano ang nais nitong sabihin, kaya naman sabi nito na sa tingin niya ay parang ang nais lamang ng combative is divine ay ang pahintuan sila sa pagpasok sa kabundukan at hindi ang makipaglaban sa kanila. Napaisip naman ang isang master na napansin niya noong araw na iyon, na nagawa nitong mapalingon sa lugar ng kabundukan noong kinakalaban nila siya, nang napasigaw naman ng isang master at sinabi na kung ano ang kalokohan na sinasabi nito, dahil kung iyon nga talaga ang nais ng halimaw na iyon na hindi magsanhi ng pagkapinsala sa kanila, ay bakit niya nagawang mapaslang ang unang grupo na nagtungo upang kausapin siya. Dahil doon ay napasabi naman ng isang master na hindi niya magawang maisip na ang kung sino na walang awa pagdating sa pagpatay ng kanilang unang grupo ay hahayaan sila na umalis, at mukhang sa tingin niya na ang kung sino na pumaslang sa kanilang naunang grupo ay ibang tao. Nang nagsalita naman si Squad Leader Mech at sinabi na mukhang hindi nila pinag-iisipan ito ng maayos, upang magalit ang isang master at sabihan siya na nagawa lamang nitong makuha ang posisyon ni Kang Soa, subalit hindi pa ito akma sa kanyang posisyon upang makisali sa pag-uusap sa pagitan ng mga master ng Murim Alliance. Sa nangyari ay agad naman siyang humingi ng paumanhin sa mga ito at sinabi na pinapaalalahanan lamang niya sila dahil sa mukhang hindi nila pinapahalagahan ang pagkamatay ng ilan sa mga kasamahan nila. Sabi pa nito na ang 40 tao ay hindi ganun kalaki kumpara sa kanilang kabuoang bilang, subalit ang mga iyon ay mahalagang kasamahan pa din nila at kapamilya. Isama pa doon na ang isa sa kanilang mga master ng Murim Alliance ay namatay, at hindi dahil sa hinayaan nila silang makaalis ay hindi na siya ang gumawa ng pagpatay sa kanilang naunang grupo na ipinadala. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng pagkainis ang isang miyembro ng mga ito, subalit nang may nagsalita naman at sinabi na may punto ang mga isinaad nito sa kanila at mukhang tinignan lamang niya iyon ng parang wala lamang dahil sa halos wala naman silang malaking pagkakapinsalang natamo. Kaya naman sinabi ng isa na ang kanyang sinasabi ay kailangan nilang ikonsidera ang posibilidad ng panibagong banta, dahil ang nakakamatay na killing intent na kanilang naramdaman habang papaalis, ay nakakasigurado siya na hindi nagmumula sa combative divine na si Ark Wui. Nang sinigawan naman sila ng isang master ng Murim Alliance at sinabi na silang dalawa ay hinahamak ang kanilang mga kasamahan, dahil sa sino naman bukod sa combative divine ang magagawang paslangin ang kanilang unang grupo. Sinagot naman siya ng isang miyembro at sinabi na mukhang siya ang nanghahamak sa kanila ngayon, kahit pa nagawa lamang siyang mapabagsak ng ganun lamang. Sa nangyari ay nagalit naman ito at tinanong ang miyembro ng Murim Alliance na kung iniinsulta ba siya nito dahil sa kanyang natamong pagkapinsala. Nang nagsalita na ang First Master ng Murim Alliance at sinabi na dahil sa wala na silang natitira pang oras, at dahil din sa ang kanilang mga plano ay parehas na pumalpak, ay kailangan na nilang magpatuloy para sa kanilang huling plano na inilatag ng kanilang General Strategist, na sinang-ayunan ng isa pang master at napasabi na wala ng rason pa upang makipagtalo pa sila sa isa't isa.
Dagdag niya na para sa ngayon, ay kailangan nilang ipagdasal na alinman sa puwersa ng demonic cult o ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ang magawang makipaglaban sa combative divinist at sa kanila siya tutulungan, dahil ang kailangan lamang nila ay ang labanan ni Arkwui ang dalawang pinuno ng dalawang puwersa na iyon, at para sa mga kasamahan ng mga ito ay madali lamang nilang mailigpit sila. Sa isip ng First Master na ang kanilang huling plano ay kapag ang combative is divine ay nagpalabas ng kanyang buong puwersa sa kagubatan ay doon pa lamang iyon gagana, subalit siya palang mismo ay parang isang hukbo na, kaya naman ay sa tingin niya na ayos lamang na magpatuloy na sila sa kanilang ikatlong plano. Kaya naman sinabi ng First Master kay Squad Leader Mech na hindi nila magagawa ang kanyang plano kung sakaling ang cult leader ng demonic cult na si Qian Yuun ay hindi magtutungo sa Changbai Mountain, at umaasa siya na ang kanyang hula ay hindi magkamali. Masayang sinabi naman ni Squad Leader Mech na nagtungo ang ating bida sa Northern Sea upang makuha ang Essence Core ng Dragon Turtle nang magawa nitong makuha ang Essence Core ng Fire Kirin. Kaya naman ay nakakasigurado siya na magtutungo din ang Demon God na iyon sa lugar ng Changbai Mountain, at kung makakapaghanda sila ng maayos, ay magagawa nilang makuha ang mga Essence Core na hawak nito at mapapaslang ang Demon God. Subalit may kung sino naman ang nagsalita at pinupuri siya sa kanyang napakagandang plano, upang agad na mapasigaw si Squad Leader Mech na kung sino naman ang nagsalitang iyon. Agad naman na naghanda ang lahat ng mga miyembro ng Murim Alliance na naroroon, at napasabi ang isa na may kung sino ang nasa likodan lamang nila na nagmamasid. Sa isip ni Squad Leader Mech na ang lahat ng mga martial master ng kanilang Murim Alliance ay nagtipon dito, subalit wala man ni isa sa kanila ang nakaramdam ng kanyang presensya, nang nagsalita naman ang dumating na napapaisip siya na kung saan naman siya nagtungo mula ng araw na huli niya siyang nakita, at mukhang ito pala ang kanyang binabalak na planuhin. Dahil doon ay nakaramdam naman siya ng takot dahil sa nakikilala na niya ang boses na iyon, nang sinabihan naman siya ng ating bida na kung manggagawa ito ng kung ano sa bagay na pag-aari ng iba, ay kailangan itong pagbayaran ang magiging kapalit ng kanyang ginawa. Isang linggo bago pa nito, sa lugar ng Kaifeng sa Heavenly Divine Cult's Branch Reception Room, ay bigla na lamang dumating ang dalawang elder ng demonic cult. Dahil doon ay agad na binati ng Kaifeng branch leader ng Heavenly Demonic Cult ng Nice Gate Sect na si Gucheo yung sina Elder Juan at Elder Yon, at napapatanong na kung may ipinag-uutos ba ang kanilang Demon Lord sa kanila. Napabiro naman na sinagot ni Elder Juan na naparito lamang siya dahil sa gusto lang niya na magpunta, upang ikagulat ng branch sect leader at sinabi na siya ay ang nakatalaga sa Darkness Sect, at hindi ito maaaring umalis ng walang pahintulot, at siya na naparito ng walang pinag-uutos ng kanilang Demon Lord ay isang kasalanan. Natawa naman dito si Elder Juan at napasabi na nagbibiro lamang siya sa sinabi niya kanina, matapos ay may ipinakita sa mga ito, na labis nilang ikinabigla dahil sa ito ay ang Heavenly Demon Authority. Dahil doon ay agad siyang napaluhod at sinabi na siya si Gucheo yung ang ika-12 elder ng demonic cult, ay bumabati para sa Heavenly Demon Authority. Masayang napasabi si Elder Huang na mabuti na lamang at binigyan siya nito ng kanilang Demon Lord na magagamit kung sakaling kakailanganin niya lalong-lalo na para sa araw na ito. Sa nangyari ay napatanong naman ang 12th elder na kung ano ang sinasabi nito, at kung dahil ba ito sa mga Orthodox Murim Alliance, dahil sa nagpadala na sila ng mga ulat sa lugar ng Northern Sea at sa kanilang main base, at nagtataka din siya na kung bakit wala silang nakukuhang sagot na sa mga ito. Nang nagtaka naman ang 12th elder sa naging reaksyon sa kanya ni Elder Juan, kaya naman ay sinagot siya ni Elder Yon na mukhang hindi pa nito napapansin, dahil ang Kaifeng ay nakahiwalay na. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.